ka ba napunta doon? Pinaalala ka ba? Basta... Nung namatay yung ilaw, may humablot sa akin. Tinakpan yung bibig ko, tapos nawala na ako ng malay. Pagising ko, nasa kuweba na ako. Ang labo nung lahat, Elias. Alam mo yung pakiramdam na hindi ko alam kung totoo pa yung nakita ko o nababaliw na ako. Pinainom ka nila katulad ng pinainom nila kay Manuel Andres. Mabuti na lang hindi ganun kalala yung epekto sa'yo. Sir, pinapatawag po kayo sa admin. May itatanong daw po sila tungkol sa bilin ni Mr. De La Cuesta. Sorry ate, sabihin mo, kailangan kong hintayin si Manecho eh. Baka importante, Elias. Okay lang ako. Sige na. Sigurado ka? Sige, mabilis lang to, ha? Saglit lang. Siya lang ang nakita ko. Killer Bride. Alam mo kung sino man siya, talagang nagbihis pa siya para takutin ka. Pero... Totoong-totoo po siya. Para po siyang totoong multo. Emma, of course not. Walang multo. Walang multo, Emma. Alam mo kung ano yan? Epekto yan ng pinainom sa'yo. Ang dapat mong alalahanin, kung saan ka dinala, kung anong parte yun ng San Lucas de Oro. Pero... yung kay Sir Justino po... Ako po yung pinagbibintangan nila. Hindi. Huwag mo nang isipin yun. Wala silang habol sa'yo. Malinis yung bawa. Walang fingerprints. Isa lang ho kaya yung dumukot sa akin at yung pumatay sa kanya. Si Miss Tati po? O kaya si Mayor? Hindi na dapat tinatanong pa yun, Emma. Kung hindi ko kayo nakita sa gubat, alam mo kung anong gagawin sa'yo ni Juan Felipe. Gusto kong ipabaril ni Juan Felipe. Kung ano man yung sekreto niya, talagang gagawin niya ang lahat. Papatay siya para lang dun. Na maaaring isa sa mga sekreto nga niya, yung nangyari kay Javier. Nandun po kayo? Niligtas niyo po ulit yung buhay ko. Salamat po. Akala ko di na ako makakalis doon. Akala ko babaliw na ako eh. Tama na. Ano bang sabi ko sa'yo, Emma? Tayong dalawa ang magkakampi, kaya hindi kita papabayaan. Pero okay ka naman na, di ba? Matapang ka. Malakas ka katulad ng turo ko sa'yo. Habang nagpapagaling ka, ako na munang bahala. Pagaling ka dahil marami pa tayong gagawin. Di ba? Yung Elias, sumuko na lahat sa paghahanap sa'yo. Pero yung Elias,
Sobra-sobra naman ata yung pag-aalalang binibigay niya sa'yo. Tulad po ng sabi niyo, kinuha ko po yung loob niya. Basta, miss, magpagaling ka, ha? Magpalakas kayo. Babalik na lang ho ako para kunan kayo ng dugo. Salamat ho, nurse. Nurse, Sir, wala nagpapatawag sa akin. ako, sir. Baka hindi ho pala kayo yun. Sorry ho. Teka. Parang familiar ka sa akin. Nagkita na ba tayo? Ako rin po yung nurse ni Manoy Andres. Isa ho kayo sa nagdala sa kanya dito, di ba? Excuse me, ho. Pahinga ka lang. Nay, Buti naman umuwi ka na. pasensya na, Nay. Inintay ko pa ako kasi si Manay Echo. Wala kasing babantay kay Emma. Hindi mo ba alam kung paano mo kami pinag-alala ng tatay mo? Halos magbaliw-baliw kami sa kakaisip ko ano na nangyari sa'yo sa gubat. Nay, pasensya na. Sabihin mo nga sa akin, ano bang mayroon kayo ng babaeng yan? Nay, nasa panganib siya. Ano ba dapat kong gawin? Dapat ba hindi ko na lang siya tulungan? Hindi mo lang siya basta tinulungan. Sumugod ka sa gubat sa gitna ng gabi. Pinahamak mo yung sarili mo sa babaeng hindi mo naman talaga kilala. Ilyas, lahat ng tao ang tingin sa kanya ay kriminal. O kaya ay nagtatrabaho para sa kriminal. Hindi naman talaga natin alam kung anong intensyon niya. Dapat ang gagawin mo ay layuan siya. Hindi yung ipahamak mo yung sarili mo sa gulo niya. Pero, Nay, Masasabi mo ba sa akin na matino siya? Na mabuti siyang tao? Na hindi kanya ipapahamak? Emma? Oh. Ayos ka lang ba? Okay ka lang ba?
Sorry po. Bakit ka nagsasorry? Wala namang mali sa pag-amin kung hindi ka okay. Lalo na pagkatapos ng mga nangyari sa'yo. Hindi po ako pwedeng maging mahina. Kasi pag mahina ka, masasaktan ka. Wala namang taong hindi nakaranas ng isang minuto o isang araw, kung minsan nga ilang buwan pa ng kahinaan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na magiging malakas ulit. Minsan nga, mas nagiging malakas ka kung hinayaan mo ang sarili mo maging mahina dahil kailangan. Oh. Salamat po, Manay. Ang bait-bait niyo sa akin. Kahit hindi naman po ako karapat-dapat. Ano bang pinagsasasabi nitong batang ito, oh? Huy, sa pamilya, walang ganyan drama. Alam mo, parang anak na ang turing ko sa'yo. Kaya kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kapag nasa mansyon si Emma, may sinasabi ba siya tungkol kay Elias? Ang alam ko lang, itinutukso siya ni Tatiana kay Elias. Bakit? Gusto ko, bantayan mo ang bawat kilos ni Emma sa mga sinasabi niya kay Elias. Kamusta siya? I have to go. Sandali! 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 Mayor, ano ginagawa mo? Hindi ka na dapat nakailang. Matatamay ka na sa babae niya. Huli mo, Albert! Huli mo! Dinala ka sa kuweba ni Killer Bride at sinasabi mo na siya rin ang dumuko sa iyo sa hotel? Tinatanong niyo ho kung anong nakita ko. Hindi ko po alam kung totoo o hallucination lang, pero yun lang ho yung naalala ko. Nakatali po yung mga kamay ko, pero nagawa ko pong makawala. Tumakbo po ako palabas. Tapos ayun na, nakita ko na po si Elias. Kinaumagahan, habang naglalakad kami, ayun na, nakita na po kami ni na Mayor at yung mga kasama niyang mga pulis. Wala kang alam doon sa bumaril sa tao ko. Narinig mo, di ba? Paano naman
naman siya magkakaalam doon? Eh, kinulong nga siya sa kuweba, sa loob ng gubat, buong gabi. Ng isang multo. I don't like your tone, Chief. I would have you know, na kami rin ay minulto sa mensyon nung makipag-usap kami sa kaluluwa ni Camila para mahanap si Emma. You can even ask my daughter Tatiana. Kinausap siya ng kaluluwa ni Camila. Wala ho akong alam dun sa bumaril sa pulis. Ako nga ho yung tinutukan ng mga tao niyo eh. Akala ko po babarilin na nila ako. Is that true? Huwag ka magbibigay ng ganyang akusasyon, Miss Bonaobra. Nakausap ko ang tao ko. Sinabi niya tintuwa ka ng baril dahil wanted ka for questioning, yun lang. Ano, Tol? Cancel na talaga sa nanay mo si Emma? Tol, kilala ko si Tita Ingrid eh. Madalang magalit yun eh. Eh, mukhang seryoso siya na ayaw niya talaga kay Emma. Pero Tol, ito pa, yung kaibigan lang ha. Hindi mo rin masisisi si Tita Ingrid sa reaction niya. Tol, halos buong gabi ka nawala sa gubat. Nakakatakot yun. Delikado kaya doon sa San Lucas de Oro. Uy, mabuti, hindi ka kinain ng halimaw o kaya ng mga hayop doon. Nakita ko yung killer bite. Uy, yung multo? Hindi ko alam kung multo o tao. Pero anong ginagawa ng babaeng nakagaon sa gubat? Wah, Teka, Tol, para sabihin mo yan, na ikaw mismo hindi ka naniniwala sa multo. Tol, totoo yan. hindi ko na alam kung ano isipin ko. Mula simula, pinagdududahan ko si Emma. Pero ngayon parang kini-question ko na lahat. Di ba parang posible na totoo lahat ng sinasabi niya? Di ba? Oo. Pero, hindi mo naman sasabihin sa iba, di ba? Kasi pag nalaman ng ibang tao yan, at halos pares na kayo ni Emma, Tol, iisipin ng tao na pareho na kayo may ganun. Dad, Albert, Dad, totoo ba? Muntik mo nang ipabaril si Emma? yan ba sinasabi sa'yo ng buhay mo? Have you gotten the memo, son? She's crazy as your lola. Dad, hindi ako tanga. Alam ng lahat ng tao dito yung kwento ng kaya mong gawin. Alam ng lahat na hindi ka above extrajudicial justice. Hindi ba sinabi ng girlfriend mo? Muntik na ako masagasaan sa akin. Ano yung sinabi? Ask my bodyguards. Sinubukan nilang habulin pero nakuha lang gago. Kung hindi pa ako naging alisto, malamang patay na ako ngayon. Sigurado ako, kasama nung emang yun yung namaril sa amin sa San Lucas de Oro. Hinay-hinay lang. Yung katulad ng babae niya, ang papatay sa'yo kapag tulog ka. Si Miss Tati po. Masama ang pakiramdam niya, Emma. she hasn't been the same since multuhin siya sa mansyon. Ang sabi niya, gusto siyang patayin ng kaluluwa ni Camila. But I think Camila was just trying to help her. Katulad mo, hindi mo naiintindihan, pero dinalo ka ni Camila because she was trying to help you. Itong pambibintang nila kay Emma na siya ang pumatay kay Justino, wala naman itong kapupuntahan, di ba? Wala naman daw nakita na sapat na ebidensya yung mga pulis, Manay, para maging suspect ang kahit na sino. And Emma, you didn't do anything wrong. You don't have to worry about anything. Masasabi mo talaga yon, Alice? Wala rin ginawang masama si Camila noon.
Pero tignan mo ang nangyari. Nag-organize pala ako ng memorial mass para kay Sir Justino this Sunday. Oh, that's good. That's the least we could do for the poor guy and his family. No, lalo't nakakahiya na talagang dito pa sa Las Espadas nangyari yun. Kung kailan ikaw pa nga ang in charge ng annual ball. It's not my mom's fault. It's Emma's fault. Siya ang pumatay kay Sir Justino. Wala pang napapatunayan, Luna. Really? Eh di ba nga tumakas siya nung pinatay yung lalaking yun? Hello, put 1 + 1 together. It's so obvious. Ang sabi ng doktor, she was drugged just like Manoy Andres. Kaya posibleng biktima lang din siya. Wow! Sa bagay, sobrang galing nga pala magpa-victim ng babaeng yun, di ba? Ang dapat sa kanya, paalisin sa Las Espadas. Para naman bumalik na sa katinoan si Elias. I lost my appetite. Luna! Sa tingin mo ba talaga hindi siya guilty? Of murder? Of course not. I don't think she's capable of it. Really? Ikaw ba talaga ang judge who's capable of murder or not, Vito? Remember your last girlfriend? Luna! Hi, Luna! OMG! We have exciting chika for you. Come on, faster! What? Ano to? We heard to the rescue daw si Elias kay Emma sa gubat, ah. Parang modern day Knight in Shining Armor. Ang romantic. Di ba? Mildred, ikaw kaya itapon ko sa gubat? Tignan natin kung may sasagip sa'yo. Inis. Bro! Oh, Mario! Guys, kamusta kayo? Mario! Uy, sumabay kanina. Oh, ba't ka na late? Kumusta ka? Okay naman, Mildred. Sige. Luna. Ganda mo ngayon, Thanks. Luna, there's more. Narinig niyo ba yung alibi ni Emma? Sabi niya, kinidnap daw siya ng killer bride at dinala sa gubat. Kaya imposible daw na siya yung pumatay kay Sir Justino? As if. Oh my God! Sobrang kapal naman ng mukha ng babaeng yun to come here to the memorial service for the guy that she killed. Naku, Mother. Very wrong ata na dito tayo dumiretso pagkalabas ni Emma sa ospital. Drama na naman to. May karapatang pumunta si Emma dito. Hindi siya yung magtatago lang parang siya ang may kasalanan. Tama si Manay, Ate Choknat. Baka mas lalo nilang isipin na ako talaga yung pumatay kay Sir Justino kung wala ako dito. O, edi sige. Kayo na yung strong women of tomorrow. Emma?
Hindi niya pa mahuhulihin tong babaeng to? Can't you see? This was during the night of the ball. May relasyon sila ni Sir Justino. Siguro nag-away sila kaya pinatay niya. Alice, pakitawagan si Mrs. Davila. Sabihin mo, mamaya na lang tayo after mass pupunta sa kanila. Hindi naman tayo malilate sa mass, no? Hindi po, Mama. Okay. Sa simbahan tayo. Bilisan mo, ha? Ayoko malate. Ang dami talaga pasabog nitong babae ito. What? What is it? Teka, ano bang bata ka? Police at judge ka ba? 2-in-1? Hindi mo pa nga alam ang buong kwento, may ending ka na. Bakit hindi ka magkape para 3-in-1 ka rin? True. Oh, yeah? O sige nga, anong buong kwento? Ano, dinukot siya ng Killer Bright tapos dinala sa gubat? Sinong tanga ang maniniwala doon? Ako! Pabayaan mo na. Anak, ano ba ginagawa mo? Oh, really, Elias? Na. But you don't believe in ghosts? Everybody knows na hindi ka naniniwala sa multo. Ikaw pa nga nagsabi na kung sino man ang nagsabing totoong multo, sinungaling at manloloko. Parang si Emma. Di ba sabi mo manloloko siya? Di ba sabi mo sinungaling siya? Oo, sinabi ko yun. Oo, yun yung pinapaniwalaan ko. Pero nung gabi nandun ako sa gubat, nakita ko kung ano nakita ni Emma. Nakita ko yung Killer Bright.